Updated this 2025, magkakaroon sila ng surprise visit. Pupuntahan talaga kayo sa bahay nyo. Takot ka na ba? Dapat kasi noon mo pa ito ginawa. Hindi sana hindi ka pupuntahan ng collector. But anyway, hindi pa huli ang lahat. Oh yeah! Kaya panoorin mo tong video to. Hey guys, it's me, Jorico, and welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang, please don't forget to like, share, and subscribe sa video ito. Pero bago ang lahat, sagutin muna natin ang katanungan. May nakukulong po ba sa utang? Ito guys, very practical lang tayo sa sagot na to, and I am not a financial consultant, hindi rin ako financial advisor, as well as hindi rin po ako abogado. So yung maisasagot ko po sa inyo ay base lang po sa karanasan ko and sa experience, and of course sa mga research din na aking nakalap. Totoo ba talaga na may nakukulong sa utang? Ang Article 3, Section 20 ng 1987 Philippine Constitution ay nagsasaad na no person shall be in prison for debt. Ibig sabihin, ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi itinuturing na krimen at hindi ito sapat na dahilan para makulong ang isang tao. So ayan po, sana po naging malinaw po sa inyo yon. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala na tayong chance makulong. So depende po yon sa magiging kaso nyo. So halimbawa is nakapangutang po kayo dahil nakapanloko kayo ng tao. Ibig sabihin may mga pinika kayong dokumento, ganon, nakapanloko talaga kayo ng tao. So yun po yung part na maaari kayong makulong. Pero lahat po ng kaso ay due process. So ibig sabihin nun, it takes a lot of time, efforts, and money sa isang company. So, hindi ibig sabihin na agad-agaran ka huhulihin at ipapakulong. So, wala pong ganon. Ngayon, dumako naman tayo sa mga collector na yan. So, for your information lang guys, pagka nakapangutang tayo sa OLA, pag hindi tayo nakabayad, is nagpapadala po sila ng mga messages about sa mga collector or sa mga field collector. Ano nga ba ang field collector na sinasabi ng mga OLA? So, half of this ay sinasabi kong hindi siya totoo. Bakit? Bakit ko nasabing hindi totoo? At hindi rin totoo na bibisitahin kayo ng OLA. Kasi ganito yun guys. Pag may balance po kayo kay OLA at hindi nyo nabayaran, see for instance, umabot na siya ng 2 months or 3 months na hindi nyo nababayaran, ang mangyayari guys sa account nyo ay ebebenta po yan ng OLA company sa isang third party company. Ano naman ang ibig sabihin ng third company na yan? So, si third company na pinagbentahan ng OLA, for example, binenta ni OLA ang account nyo sa mababang halaga. So, ang utang nyo po ay sabihin na natin ay nasa 5,000, tapos ibinenta nila yon ng sabihin na natin ng 2,500. Bakit mababa? Kasi guys, pag ganyang klaseng mababa na ang bentahan nila, ibig sabihin, they failed to collect from you. Ibig sabihin nun guys, hindi nila na-collect yung amount na inutang mo sa kanila. Ngayon ang tanong, pupuntahan po ba ako ng collector, ang tinatawag na field collector, if ever na hindi ko mabayad yung full amount na nautang ko? Ngayon guys, si third party company na pinagbentahan ng ULA, nasa kanila na po yun kung ipupush nila yung pagko-collect sa inyo. Bakit ko nasabi kanina na hindi siya totoo, and yung iba naman nagsasabi na pinuntahan talaga sila ng field collector? Kasi ganito ang mangyayari dyan. Sabi ko nga, it takes a lot of time, efforts, and most especially pera. Magpapadala pa lang ng collector sa inyo, another expenses na yon ng third party company or ng ULA. Mas lugi pa sila sa mga gastos nila ng pagpapakolekt kaysa utang nyo. Ganun yun guys, isip-isip din, huwag matakot, okay? Kaya yung pagpapadala na ng mga messages na pupuntahan kayo ng mga collector, hindi totoo yan, okay? Kung nagawa nila magpautang sa'yo online, why they don't collect online also, di ba? Ibig sabihin nun, hindi lang naman ikaw ang may utang sa kanila, hindi lang naman kaibigan mo or ikaw talaga ang nakapangutang sa kanila. Madami kayo. So, hindi ibig sabihin nun, mapupuntahan lahat yun ng field collector, hindi. So, ang mangyayari dyan is, magpapadala lang sila ng mga mensahe sa inyo, is either call or text message. Tapos, kung napapansin nyo guys, is wala nang masyadong harassment from third party. Kasi guys, makikipag-usap na sila ng maayos sa inyo kung pwedeng tapalan nyo na lang din yung utang nyo, kung pwede na hindi nyo bayaran ng buo kasi nga malaki na yung amount.
especially yung interest. So nagkakaroon, binibigyan kanila ng discount. Kaya guys, mapapansin nyo minsan, yung mga messages from the third party, especially sa mga field collector na sinasabi, is nag-iiba na po yung amount doon. Minsan may nakalagay na daw na discount, ayan, so discounted na daw tayo, pwede tayo maka-avail ng discount. Kasi guys, nakuha nila yung utang mo sa mababang halaga. So hindi na talaga siya yun yung babayaran nyo. Kasi nga, binenta lang yun ni Ola sa kanila. Kaya naman, kung feeling natin is nagigilty tayo, hindi tayo mapakali, na-stress tayo at gusto natin bayaran yung utang natin from Ola, pwede po tayo makipag-usap sa mga collector. So, doon tayo makipag-settle sa kanila na kung pwede, makahingi tayo ng discount. Bibigyan nila kayo guys ng discount kasi nga, mababa na po na nabili nila yung account mo o yung utang mo. May tinatawag din sila na ang tapal-tapal. Pwede nyo tapalan yung utang nyo, ang hulog-hulugan na lang ganun para hindi talaga masyadong mabigat para sa inyo. Now, ang tanong naman natin, paano kung hinaharas po ako ng field collector? As in legit talaga na hinaharas kayo through call and text. So, pwede po tayo guys mag-report sa CIC. So, dapat mapunish sila sa ginagawa nila kasi bawal po yun sa batas. So, dapat nag-report tayo agad pag may mga klaseng harassment naman tayo. Ngayon, paano po kung pumunta mismo talaga si collector sa bahay nyo? So, legit na siya na pumunta sa inyo. Ano po ang gagawin ko? Ngayon po, ang gawin nyo guys, lahat naman ng bagay ay nadadaan sa magandang usapan. Si collector ay napapakiusapan yan. Ang gawin nyo guys is makipag-usap kayo in a way na magbabayad kayo ng utang. Huwag kayo agad magbigay ng assurance, huwag kayo magbigay ng specific dates kung kailan yung mababayaran. So dapat sabihin nyo na lang na magbabayad tayo ng utang para hindi na kayo mapuntahan. So ang gawin nyo guys, sabihin nyo lang na magbabayad kayo through online para hindi na kayo mapuntahan. Pero it is very possible guys na puntahan kayo ng collector. Kasi say for instance malayo kayo or nasa province kayo o sabihin natin na nasa Maynila naman tayo pero malaki pa yung Maynila, especially kung nakatira tayo sa hindi naman masyadong magandang sitwasyon na tinitirahan natin. So madaming bahay, yun na lang. So hindi na po sila mag-aaksaya ng time para puntahan talaga kayo kasi hindi rin sure yung mga company na yan kung totoo din yung address na nilagay nyo dun sa application. So yun yung iisipin nila. So hindi na sila mag-e-effort para puntahan kayo. Kaya kalmahan nyo yan dyan. Kumalma kayo. Okay? Ngayon, ang tanong din, paano talaga kung hindi ko nabayaran yung utang ko sa Ola o hindi ko rin nabayaran sa collector o sa third party? Well, hindi tayo makukulong dyan, as I said. Pero lahat ng mga actions na nagawa natin ay may mga consequences yan. Ano yung maaaring consequences natin dito? Ibig sabihin nun na masisira ang ating credit history. Hindi na po tayo makakapangutang in the future. Hindi rin tayo makakapangutang in other loan app. Kahit sa online, hindi rin tayo makakapag-proceed ng utang. We always failed sa mga loans natin. Ngayon ang tanong naman po, gaano po ito katagal? Based on my research guys, it takes for almost 3 years to 5 years bago bumalik sa dati. So medyo matagal siya bago ka makapangutang ulit. So kung gusto nyo talaga na maganda yung record nyo, bayaran natin yung utang. Okay? So lahat naman yon nadadaan sa tamang proseso. Makipag-ugnayan na lang sa kanila. Ngayon naman ang tanong, pwede ko po bang i-block yung mga numbers po ng mga collector or pwede ko po sila i-disregard? Hindi ko po pansinin yung mga message nila? Yes! Pwede po yun. It's up to you guys. Nasa inyo naman yun kung sasagot kayo sa mga message nila or sasagutin nyo din yung tawag nila. Sabi ko nga, kung ayaw nyo ma-istorbo sa kanila, i-turn off nyo po lahat ng maaari nyo na ma-access like tawag, lahat. Nasa settings po yan. Kung hindi nyo pa po napapanood, is may bago po akong upload. Now, ang tanong, sabi sa collector, kilala daw niya ang kapitan ng barangay namin. Kilala daw niya yung mga kaibigan ko. Lahat, as in kilala nila. So, normal lang yun guys sa taong gusto makakolekt ng utang. Gagawin talaga nila yun as a way na pananakot. Doon naman sa part na kilala doon nila yung kapitan nyo, sabihin natin binanggit si kapitan. Si kapitan po guys ay public servant. Ibig sabihin, nakikita yan sa social media. So, hindi naman siguro limit sa kanila. Madali lang talaga ma-search ang location natin. Especially mga barangay natin, okay? Pwede po nila yon i-search lang sa Facebook kung sino po ang pangalan ng kapitan ng barangay nyo. Guys,
maging mapanuri tayo, okay? Yung mga ganyang klase, mga pananakot lang yan, huwag tayo masyado magpaka-stress. Okay? Ngayon, kung gusto niyo talaga na mapalagay yung kalooban niyo, natatakot kayo, na-stress kayo, puntahan niyo po mismo si Kapitan. Okay, pumunta tayo sa barangay, magtanong po sa kanila kung may mga nareceive silang mga messages na ganyan. Okay, madali lang solusyonan ang problema. Madali lang magkaroon ng peace of mind. It's our choice. So, ayun lang naman guys, to summary lahat ng na-discuss ko dito, ganito na lang. Hindi po kayo pupuntahan ng collector, hindi rin po tayo makulong dahil sa utang. At kung gusto talaga natin ng katahimikan, magkaroon ng peace of mind, hindi tayo ma-stress, pwede tayo makipag-settle sa kanila, or kung wala talaga tayo chance na makapagbayad pa ulit at hindi rin natin gusto na magkaroon ng threat, yes, yung mga pananakot nila, may mga other options tayo. So panoorin nyo yung video ko para magkaroon kayo ng ideya kung paano sila takasan. Sana nakatulong ako at naibsan ang stress na nararamdaman nyo ngayon. So yun lang naman, kung nakatulong ako sa inyo, hindi tayo mag-subscribe, mag-like sa video ito para ma-update kayo sa mga bago kong uploads. So yun lang naman, thank you for watching, God bless.